Magandang araw sa inyo mga banateros. At eto naman, pag-uusapan naman natin itong isang congressman. Nako, mukhang matatanggal. Asa ka pa, Banat Bay? Kasi nga, itong isang congressman, napag-alaman at natagpuan na maliit ang jutak. Maliit po ata ang utak nitong maman to. Kasi sa mga isyong kinaharap niya, tila hindi niya alam ang pinagsasabi niya. At dahil po sa hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi, abay nagalit na ang pinakamatikas na abogadong si Atty. Topacio. Diba? Kaya nga mga kababayan, dahil sa nangyari na ito, mukhang malalaman na natin ang dalawang bagay. Ano ba yung dalawang bagay na yan? Unya-unya. Abangan nyo yung dalawang bagay na malalaman natin sa ending nito. Kaya panoorin nyo lang hanggang ending para malaman ninyo at maintindihan nyo kung ano ba talaga ang issue dito sa ating napakagaling, napakatalino at napaka-epal na congressman na si Dan Fernandez. Linawin ko Fernandez. Gago! Hindi kasi gano'n naman po siya, 'di ba? Pag sinabi niyang perjury, mga ano yung mga ano ba? Hindi pala perjury. Tama pala ang perjury. Yung mga sinasabi niyang kakaiba, yung betting. Betting. Mahilig siya diyan sa betting. Ano ba itong issue na ito? Ito nga po, ito si Atty. Topacio ay nag-file ng complaint sa Ethics Committee dito po kay Congressman Dan Fernandez. Bakit to? Sa pagiging sa pagiging walang alam pagdating sa tamang proseso o kung papaano dapat i-treat ang isang inimbitahang witness. Ito pakingge. Ito, ako sa totoo lang mamaya sasabihin ko sa inyo patungkol po doon sa pag-iimbita nila sa mga vloggers. Ako wala akong interest dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo sa ending. Bakit? Kung iba gusto magpakabayani, ako hindi. Hindi sa takot tayo. Pero pasensya na, pero wala ka makikita at makukuhang tamang hustisya sa kamera. Wala. Bakit to? Eto, panoorin nyo. Sinampahan ng ethics complaint si Quadcom co-chairman Dan Fernandez mula yan sa kampo ni Cassandra Leong na inuugnay sa illegal na pogo. Nagugat yan sa manoy pagbabawal ni Fernandez kay Ong na konsultahin ng kanyang abogado sa Quadcom hearing. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Pakinggan. Naharap sa ethics complaint si Quad Committee co-chairman at Laguna Representative si Marian Enriquez. Tingnan mo yung mga itsura ng mga congressman, no? Lasing ba kayo? Bakit kayo ganyan kung makaasta? Ano ba ito? Kanto lang ba ito? Lagyan nyo na lang alak dyan. Para kayong mga hindi nyo ba ayusin yung pag-uupo ninyo dyan? Buti pa yung iba maayos ang upo Yung iba parang lasing lang parang kagigising lang Kaya, hindi, ako mga kababayan, ito ba masasabi niyong honorable? If you cannot bring your honor, do not expect us to respect you honorably. Diba? You want us to respect you honorably, pero yung asta nyo para kayong mga lasing. Ano to? Ganyan kayo makaasta. Di ba? Huwag ganun. Kung talaga honorable kayo, di ba? Para respetuhin namin kayo. Respetuhin nyo yung mga witness para tawagin kayong honorable. Your honor, di ba? Hindi nyo naman nire-respeto, kaya ganyan ang nagiging treat sa inyo rin ng iba Naharap sa ethics complaint si Quad Committee co-chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Ang reklamo, isinampa ni Atty. Ferdinand Topacio, ang abogado ni Kasi naman to si Cassandra, paipit-ipit pa kasi inipit niya yung buhok niya Baka witness ng... Di ako nagtatanong lang. Dan Fernandez. Ikaw diretsuhan tayo
May picture tayo. Dan Fernandez, mahilig ka ba talaga sa yung nakaganyan, nakapony pa yung buhok? Parang napapanood ko lang yan sa ano eh. Mahilig ka ba sa mga ganyang ano? Kasi naman Cassandra, dapat next time hindi ka mag-aayos pag pupunta ka dyan. Sandra Leong na iniuugnay sa mga illegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado, pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipakokontempt si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented. Nako, unprecedented. Legislative history in this country. Na haharangin mo yung abogado. Nako. At hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Yun. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Sa planeta ni Dan Fernandez. Totoo. Gago! Meron siyang sariling planeta eh. Handa naman daw si Fernandez na harapin ang ethics complaint na inihain ni Topacio. Hahayaan niya raw ang House Committee on Ethics na dinggin at magdesisyon dito. May violation tayo, di magdesisyon ng committee. Gano'n kasi. Ano naman yung committee ko? Nakakaano na eh! Committee! Committee! Mr. Congressman, it's okay kung mga vloggers ang ganyan magsalita o mga kanto boy, okay lang eh. Pero congressman kayo, committee. Magagalit yung English teacher ko niyan eh. Byron! Byron po kasi talaga pangalan ko. Ano yung committee na yan? That's how you pronounce committee? Committee. Diba? Harapin natin lahat yan. Harapin natin lahat yan. Naturalmente. Confident kayo. Confident. As in P. Alam niyo kung bakit confident kayo? Kontrolado niyo naman yan eh. Pero mamaya, explain sa'yo ni Topacio, ni Atty. Topacio, kung bakit niya final yan, amidst na alam naman niyang posible at malaking posibilidad na talagang ma-dismiss tong, hindi naman ma-dismiss, ano man tawag doon, hindi pansinin ng Committee on Ethics. Di ba? Alam naman natin eh. Pero, Atty. Topacio is too bright to prove things at ihulog kayo sa bitag. Totoo. Babalita mula sa Frontline, Marian Enrique. Eto kasi alam mo mga kababayan, maaaring tanungin nyo sa isip-isipan nyo ngayon, maaaring iisip-isipan ninyo. Anong pahahatan yan? Di ba ang Ethics Committee is under the Speaker, under the Congressman din, na magbabarkada lang naman din yan. Ano mangyayari dyan? Magkakaroon ba ng saysayang pagdemanda ni Topacio ng kung ano man dyan sa ethics complaint na yan? Mamaya, papaliwanag natin kung bakit ganyan na importante yan at kailangan suportahan natin ito si Atty. Topacio. Suportahan natin itong kanyang paghain ng ethics complaint. Importante yan. Okay? Ito, pakinggan natin ha. Kasi ito mo, hangang-hanga ako dito sa abogado na ito. Sana nga itong abogado ko, kaya lang napakamahal ni Atty. Topacio. Siyempre, matalino eh. Di ba? Malay mo, pagkatapos niya mapanood to, mapagdesisyon niya niyang banat bay. Ako na lang bahala sa lahat ng kaso mo. Anyway, pakinggan natin. Napakatigas na mga statement ni Atty. Topacio. This is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez, or
Attorney Google. Naku, grabe naman yung ganung bira mo. Gago! Attorney Google. Sa bagay, napakaraming ganyan ngayon eh. Yun yung loyalistang vlogger. Ano bang pangalan ng animal na yun? Yung boring na vlogger na mga loyalista. Na may pautot pa siya na ako'y nag-aaral ng abogasya. Tanginang tagal niya na. Aral-aral ka, bakit hanggang ngayon bobo ka pa rin? Hindi, di ba dapat nag-aaral ka, may natututunan ka? Yung loyalistang vlogger nilang bobo, dapat may natututunan ka kasi nag-aaral ka eh. Pero bakit patagal ng patagal, paboring ka ng paboring at pabobo ka ng pabobo? May Google naman. Hindi mo gayahin si Attorney Google. Attorney Google Dan Fernandez, di ba? Graduate in PhD. Bakit? At least minsan nagmamagaling siya. Hindi pala, kadalasan pala nagmamagaling siya. Di ba? Ito na pakinggan. This is for certain conduct unbecoming of a member of parliament and parliamentary conduct which were committed during the hearings of the Quadcom. Nako. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will Viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country, na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing, sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa... Unahin natin yan, ha? Importante kasing maunawaan natin yan, eh. Sa lahat ng klase ng paglilitis, kahit saan ho, malinaw sa ating batas yan, kahit sa anong paglilitis, napaka-importante ng right to have a counsel. As a matter of fact, di ba sinasabi ko nga bakit pa tayo merong Miranda rights kung ganyan din naman pala ang kamera? Di ba, alam mo yung Miranda rights? You have the right to remain silent. Anything that you say will be used against you. Can be used against you. O basta yun na yun. Yeah, may ganyan-ganyan eh. So you have the right to have an attorney or a lawyer. If you do not have, the government will provide for you. Napaka-importante niyan, di ba? Babasahin mo yan bago ka aaresto ng isang akusado. Yeah? Akusado pa lang po yun. Di ba? Ibig sabihin, eto, hindi nga akusado, witness lang. How much more that she o Cassandra Ong has all the right to have a lawyer, di ba? Hindi naman nesesyaring sasagutin ni Topacio yung tanong kay Cassandra Ong eh. But Cassandra Ong, pwede siya magtanong sa kanyang lawyer at tanongin niya, ano ba tama akong sabihin dito? Kasi remember, pwedeng yan pwedeng under oath yan eh. So ibig sabihin, pwedeng gamitin laban sa kanya yung mga sasabihin niya. So pwede siyang magtanong sa abogado. At yan po'y protektado ng ating batas. Pero dahil nga sa nagmamagaling itong si Attorney Google, na si Dan Fernandez, sinabihan niya si Topacio na gusto mong makontempt ka. Gusto mo? Mga siga lang sa kanta. Gusto mo? Ha? I-contempt ka na? Tama na ikaw. Usap. Hindi ko alam, ha?
Dan Fernandez, kung ikaw ay isang insecure na lalaki, nai-insecure ka ba kay Atty. Topacio sa kutis ni Atty. Topacio at saka ikaw ba ay na-insecure sa height ni Atty. Topacio? At sa kanya bumubulong si Cassandra Ong. Gago! Hindi ka naman kasi abogado. Palit kayong pwesto, baka bulungan ka niya. Hindi, siguro eh. Feeling ko lang eh. May mga, hindi, alam mo mga kababayan, may mga ganyan lalaki. May mga ganyan lalaki eh. Pag nakita sa club, bakit kaya yun ang kasama niya? Hindi naman pogi yun ah. Lami ko alam na ganyan. Minsan nga, pag, hindi naman na, I cannot relate. Pero, kunwari ako yun. Ang pogi nung kasama, pero bakit? Ay, ang pogi, ang itim nung kasama, oh. Ang pangit, pero bakit ang kasama niya, ang ganda, oh. Pag kunwari ako yung lalaki na yon, lalapitan ko talaga siya, sabihin ko, tarantado ka kasi. Magtrabaho ka para magkapera ka. Hindi yung puro inom ka, wala ka nang trabaho, inom ka pa ng inom. Tapos aasa ka na may sasama sa yung babae dahil sa kapugian mo, animal ka. Gaganunin ko talaga. Hindi naman sa sinasabi kong may pera si Atty. Topacio, pero mayaman yan, ganda na rin yan. Pero kaya din lapitin ito ng kaya din nabubulong-bulungan to ni Cassandra kasi matalino eh. Anuhin mo yung poging si Dan Fernandez kung wala namang di umanong utak. Allegedly. Hindi ako mga kababayan, tanungin ko kayo ha. Tanungin ko kayo. Ito, seryosong tanong ito ha, sa mga kababaihan. Ano mas pipiliin nyo na makasama sa buhay? Yung masarap kasama, masarap kausap dahil matalino o yung pogi pero bobo? Banat ba? Hindi mo pa diretso eh. Medyo pinigilan mo pa eh. Hindi, wala naman ako. Kayo naman, sinasabi nyo hindi pogi si Atty. Topacio. Pogi yan! Hindi, pero, ito ano lang naman to, analogy. Hindi naman ibig ko sabihin si Atty. Topacio ito. Hindi ko rin sinasabi si Dan Fernandez to. Ha? Sino mas gusto ninyong kasama? Diba? Yung pangit na... Hindi, again ha, hindi po ito si Atty. Topacio. Atty. Topacio, pag napanood mo ito, hindi ko ito pinatutukuyan. Hindi ka pangit, cute ka. Anong mas pipiliin ninyo? Pangit na matalino? O pogi niya, bobo naman? Yung panghirap kausap? Sige nga, mamili ho kayo mga kababaihan. Ilagay nyo, 1 or 2. Sige na, gusto ko makita sa baba. Sulat nyo na, 1 or 2. Oo. Tuloy natin ha. Tuloy natin. Abogado, wag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Nako, hindi pwede yan. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nako. Nasasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. Nako. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Lako. Because, number 1, they are lawmakers. Yun! Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Sakit mo naman magsalita, attorney. Wala bang alam sa batas to si Dan Fernandez? Hindi kasi tama naman sinasabi niya, di ba? Ang linaw nung sinasabi na
pwede kang magsabi ng na ayaw mo magsalita dahil baka ma-incriminate ka sa sasabihin mo. Meron kang karapatan. Yan po'y karapatan mo. At yan ay provided ng batas. And yet, this congressman, particularly si Dan Fernandez, hindi alam yan. Mr. Dan Fernandez, if I were you, you're not me. Hindi, pero if I were you, go back to school. Diba? Kung gusto mo talaga maging congressman, go back to school. Mag-aral ka. Hindi mo pwedeng gayaan. Ewan ko nga Alam mo ang laki-laki ng budget nyo dyan sa Kamara. Bakit hindi kayo kumuha ng mga matatalinong abogado tapos payuhan kayo? Di ba? Magpa-advise kayo. Sabi nga napaka-importante na meron kang abogado at magtuturo sa'yo. Kasi, Brad, mambabatas kay. The word itself, mambabatas. Ibig sabihin, gumagawa ka ng batas and yet you do not know the law. How come? Ano ito? Dapat na ba nating i-require sa mga congressman natin na dapat abogado? Hindi, ako medyo mapapaisip talaga ako Dapat talaga ang mga mambabatas natin abogado. Kung hindi man, dapat merong entrance exam. Hindi, isipin mo na mabuti ito Pag ikaw papasok ka, di ba? Yun nga lang, alam mo, dati nagtataka ako. Di ba, pupunta ka ng college, mag-aaral ka ng kolehiyo para gusto mong pag-aralan. Kunwari, abogasya, o di kaya naman pre-law, o pre-med, di ba? May mga ganyan. Kailangan mo mag-entrance exam. Alam mo yung logic ko nun, natatawa ako. Ganito ako katarantado nun, ganito ako mag-isip. Kaya nga ako papasok ng college para matuto. Tapos, i-entrance exam mo naman ako tungkol sa law. Tungkol sa medicine, biology. Kaya nga ako papasok dyan, di ba, para mag-aral. Hindi ba pwedeng exit exam na lang? Bakit? Doon. Tinuruan mo na ako O, pag hindi pa ako natuto, tanga ko na. Ba't hindi exit exam? Bakit entrance exam? Hindi. Hindi ko totoo. Minsan napapaisip ako buti pa ang kolehiyo, may entrance exam. Tangin na sa Kamara wala. No wonder, ang daming mga congressman natin bobo sa batas. Mantakin mo. Na walang galang na po, hindi ho lahat ng artista bobo Hindi pero mantakin mo. Para ako makapasok na congressman, mag-artista na lang ako. Para makapasok ako Senado, mag-artista na lang ako. Again mawalang galang na po kasi may mga artistang magaling May mga artistang matalino. May mga artistang nagtiyaga at nag-aral. Pero alam mo yun, minsan talaga nakakaano boboto tayo, artista dahil sikat, dahil pogi. Anong gagawin sa Kamara? Magpapakyut. Magmumukhang tanga. Hindi alam ang batas, di ba? Sana talaga may entrance exam yung Kamara. Pare, una-una ang gagawin natin dyan, dapat para mabawasan din yung mga wild na kandidato. Minsan dami ring wild na kandidato, walang utak, sali pa na sali. Alam mo yun? Ewan ko rin naman Pilipinas. Hindi magiging crew ka lang ng isang fast food, kailangan college graduate ka. Ayun pag congressman, walang pakialam sa pinag-aralan mo. Isipin mo buti yun Hindi mo sa pagmamaliit yun Hindi mo sa pagmamaliit Gagawa ka ng batas, hahawa ka ng pera ng taong bayan. Bobo ka. Wala kang pinag-aral. Hindi siya hindi ko sinasabi lahat ng mga nag-aral matalino. Hindi ko rin sinasabi lahat ng walang pinag-aralan bobo, Ako'y halimbawa nun. Hindi ako gago ako sa eskwelahan, Naka-kick out po ako sa eskwelahan, pero kahit papaano, malalim naman tayo mag-isip. Pero hindi po kasi ganun Alam mo yun, hindi po sana ganun tayo mga kababayan I mean, sana lang yung mga congressman natin
since naandyan na kayo, may pera naman kayo, may pansahod naman kayo, ba't di kayo kumuha ng maraming mga lawyer, i-educate kayo, araw-araw kayong turuan kung ano ang batas. Hindi yung ganyan. Simple-simpleng batas. Pagbabawalan mo ng may abogadong kausapin yung witness, pagbabawalan mo yung witness na magsabi ng ayaw niya sumagot dahil na may incriminate siya. Hindi naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman. To an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google. At mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. Yun. O itanong mo sa kapwa mo, man na abogado, ano bang ibig sabihin ito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings but in all proceedings, civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? Yun. That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. Yun. So yan po ang isang violation, ano? Number 2, yun pong the right of a witness to be treated with dignity. Yan. Pangatlo na yan, hindi number 2, pangatlo na yan. Una, yung karapatan ng abogado na payuhan ang kanyang kliyente. Number 1 yun. Yan yung, ito, iniisa-isa ni Topacio yung violation ni Dan Fernandez. Number 1 yon, yung kumausap ng abogado. Pangalawa, yung hindi sumagot kasi kung sa tingin niya ma-incriminate siya. Okay? Pangatlo, ito naman, na galangin at respetuhin. Ito naman yung hindi, pangatlong, ito yung violation na sinasabi ni Atty. Topacio. With respect, kapag ikaw ay tinatawag na violate po yan, pinabastos po nila ang mga witnesses, not only my client. But of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number 3, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na kinatawag nila unparliamentary. Iba. Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin nilang pathological liar, pura kapakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. And misleading the witness, sasabihin pa, tingnan mo itong mga napatay. Di umano dahil daw ng pogo. Tingnan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness. So ito, sinasabi niya yung treatment mali, di ba? Walang paggalang ang treatment ng mga congressman dito sa mga resource person o di kaya mga witness. Dapat may paggalang daw. Dito, meron pang isa pang parang violation, di umanong hindi sinunod itong si Dan Fernandez. Ano ho ito? Ito po yung nililinlang, dinideceive niya, di umano si Cassandra Ong by saying na we will grant you immunity. Anong immunity? Yan yung sinasabi ni Topacio. Anong immunity? You are not a court. Una-una, tapos ayan, hindi ka pwede mag-ano ng immunity. Hindi naman ikaw husgado, hindi ka naman judge. Diba? Hindi ka naman hindi ho ganyan. Kaya nga natatawa siya yung si Pangulong Duterte. Yung sinabi sa kanya, you answer yes or no. Who are you to say to me, you answer yes or no? You are not an investigator. Walang nakasagot sa kanila. Bakit kanyo? Kasi yun ang tama eh.
only on an investigation that you have to answer yes or no. Not on a hearing sa Kamara. Because that is not a court. Akala kasi nito mga tolongges na congressman na ito, korte yan. Mali kayo ng pinasukan. Sana ang in-applyan nyo Supreme Court. Dahil bobo kayo, dahil di naman kayo nag-aral, at tinamad na kayo, gusto nyo magbulakbul na lang kaysa sa mag-aral ng law, kaya kayo pumasok na lang sa congressman bilang di ba? Na mga mambabatas kahit wala na kayong alam sa batas. Tapos magsasabi kayo ng kung ano-ano na na korte lang dapat ang gumagawa. Ibig sabihin, pilingero kayo. Take witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin yan, ayaw nilang pakausap sa abogado. Bago tatakutin nila para magsalita against the right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangabuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are all parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulugan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng legislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now, huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint mo kasi sila din yan eh. Si Congressman Espares ang head ng... Ayan. Maganda ito. Maganda itong ipo-point out ni Topacio. Di ba? Maganda ho itong ipo-point out niya na, kayo-kayo rin naman yan. So, useless yung inyong pagfa-file ng ethics. Magdidesisyon din niya. Kabarkada rin naman nila. Tropa rin nila eh. Tingnan natin bakit nakapagdesisyon si Atty. Topacio, ang malupit na abogado, small but handsome. But terrible. Yung ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Bakit? Well, unang-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt. Although I doubt the benefit. Naku, grabe naman. Ngunit, by doing this... Gusto ko yung quotation eh. I will give you the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Ano pang mangyaman? Banat ba ya? Plagiarism yun. Talay. I want to prove two things. Number one, one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo rito. Yun. Otherwise, gagawin nilang pala. Unang dahilan kung bakit sinampa ni Atty. Topacio amidst na wala naman sigurong mangyayari dahil katropa nga nila yung maghahawak ng just ethics complaint. Kasi sabi niya, kailangan may magreklamo. Kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan maunawa ng publiko na inaabuso na po ng mga congressman ang kanilang kapangyarihan. Hindi ho pwedeng manahimik tayong lahat. Kailangan may magreklamo. This is a very, very good example and very, very timely in our situation as a country. Why? Marami po sa atin nanunood na lang eh. Ang gandweng naman nila Coach Dada at saka nila Boss Oli. Pinagbaligtad. Pati ni Banat J at saka ni Master Bay. Ang galing naman ng kanilang... Hindi pwedeng nood lang tayo nanood at naniniwala tayo sa mga pinagsasabi ng banateros.
dapat to meron tayong gawing hakbang. Kung wala ho kayong gagawing hakbang, lahat ho ng ating pong nauunawaan, naiintindihan, ay useless. Di ba? Kailangan i-share ho natin. Mag-subscribe ho tayo, suportahan ho natin ang mga totoong hindi chismosong vlogger. Doon tayo sa totoo. Doon lang tayo sa facts. Doon lamang po tayo sa mga tunay na naghahatid ng balita at hindi gumagawa ng fake news at hindi lumalaban ng hindi tama. Dapat po natin itong sinusundan. At hindi lamang po manood at sumusunod, dapat po tayo may ginagawang aktibong partisipasyon sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, pag-subscribe. Bakit to importante ho ito? Kasi nga, yung trabaho nila Atty. Topacio tulad ho nito, na atin pong vino-voice out. Hindi ko sinasabing kung wala kami, wala magbo-voice out. Hindi ho yun. Kasi tayo, pag nagtalakay, talagang tinatalakay natin. Talagang hinihimay ho natin. Kasi nga ho, gusto natin paunawa sa mga Pilipino kung ano na nangyayari sa bayan natin. Lalong-lalo na ho sa mga OFW na nasa ibang, siyempre OFW nga nasa ibang bansa. Ang tanga mo naman, Banat Bay. Pati yung sarili, binanatan. Ganyan po ako Hindi, kasi totoo naman di ba? Tayo mga OFW, dapat po nating hindi lamang po na, kayo na lang yan sa Pilipinas. Wala na kaming pakila. Masarap na buhay namin dito. Ang ganda ng gobyerno namin dito. Hindi ganun. Tandaan mo ito. Kung ikaw man ay OFW, ikaw na OFW yung kinakausap ko. Kahit anong gawin mo, manirahan ka man dyan, maging residente ka man dyan, kahit may resident card ka, kahit immigrant ka. Immigrant, hindi po yung kumanta ng na si immigrant. Iba yun. Immigrant. Kahit immigrant ka po, pagbali-baliktarin mo, ang tingin pa rin sa'yo ng ibang lahi, Pilipino ka. Huwag mo nating alisin yun. Pilipino ka pa rin, kahit anong gawin mo. Kahit bumaluktot na yung bibig mong kaka-Ingles. And seriously, ganun ka na. Pilipino ka pa rin. Kung anong nangyayari at nababalitaan nila sa bansang Pilipinas, it will reflect to you. Tandaan mo yan. Kaya nga maraming natuwa nung OFW nung panahon ni Duterte. Naalala namin yan. Kasi kahit si Mocha, kwento yan. Pag may nakasalamuha kami nun Yung kwento ni Mocha nun, sa buffet, sa isang hotel sa Middle East, may show kami. Sabi ba naman, from the Philippines. I like your President, Duterte. Gaganon sila. Very good. I'm so happy. I hope we have Duterte in our government. Ganon. But I don't like your past president. Ibig ko sabihin, hindi man kami OFW noon. Kami po ay nag-concert lang noon sa ibang bansa. Alam mo yun, hindi mo maaalis Naididikit sa'yo yung bansa mo. Kaya nga importante mga kababayan, etong sinasabi ni Topacio, na unang rason kung bakit kahit alam niya na imposible o kahit alam niya kikilingan ng Ethics Committee etong si Dan Fernandez, kailangan malaman ng taong bayan, kailangan may magreklamo sa ginagawang pambabalahura at pang-aabuso ng mga congressman. Kailangan malaman ng taong bayan yan. Hindi lamang po tayo, mga supporter ni Pangulong Duterte, kailangan malaman ng ibang kababayan natin. Mamaya sa isang upload ko, may a-upload pa akong isa na doon makikita ninyo, kahit hindi yung Duterte supporter, alam nila na nang-aabuso na itong ating mga congressman. Importante itong ginawa ni Atty. Topacio. Ngayon, may ginawa si Atty. Topacio. Paano malalaman ngayon ng ibang tao yan? Kung hindi mo i-share yung mga ganitong video. Tama, mali. Di ba? So, share ho natin. Diyan sa lahat ng weaknesses. Notwithstanding the caveat of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court.
which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number 2, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women. Teka, honorable ang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipulis ang inyong ranks? Yan, pinoprove ni Atty. Topacio if you are still honorable. That's the very question that we need to ask our representative. Are you honorable? Di ba ho? Are you? Why? And how? Simple lang. If you can police your own people. Kasi ganito ginawa ninyo eh. Di ba? Yun nga lang pagbintangan, tinanggal yun na dyan sa Congress eh. Di ba? Hindi pa ito convicted. Ano ginawa ninyo? Yung isang convicted, hindi nyo tinatanggal dyan. Pero yung inakusa pa lang, tinanggal nyo na. Si Congressman Tevez. Pero itong katulad ni Franz Castro na isang convicted child abuser, hindi nyo tanggalin. Dyan pa lang, yung pagiging honorable nyo, sunog na. Eto na naman, there is another example. Inisa-isa ni Topacio ang violation ni Dan Fernandez. Would you be honorable to sanction your own people, your own members? Are you that honorable? This is what Atty. Topacio is trying to prove by filing an ethics complaint. Do you still have any shred of decency left in your bodies? Para Ako na sasagot. I think, Atty. Topacio, none of the above. Hindi, I think talaga. There is no longer decency. You know why? Let me answer you in a very, very brief. As in underwear. Simple lang eh. Because they are following their fake Lord or fake God. Yun lang naman yun eh. Lahat ng to, tatanong naman nila na yan eh. Tatanong nila yan sa kanilang boss. Speaker, ano ba? Anong gagawin natin dito sa ethics ni ano? O ito naman siyempre, sigurado, himod sa puwetong si Dan Fernandez dun sa kanyang amo. Pagkatapos kong gampanan yung pinag-utos ninyo, di umano. Ethics nyo ako. Hindi naman pwedeng sabihin ni Romualdez kasi ikaw epal-epal ka eh. Kahit mali-mali na, epal ka pa rin. Hindi naman niya gagawin yun. Tama, mali. Sigurado, kakampihan niya yan. Huwag nyo na kanin yan. Ako na gano'n dyan eh. Tama, mali. Diba? So, it only proves that wala na kayong honor. Bakit? Kasi wala naman kayo sinusunod. Even if pinrove na ni Atty. Topacio yung violation ni Dan Fernandez. Tama, mali? Kita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. Ayan, alinaw. So, mga kababayan, isang tanong at isang sagot. Sa tingin ninyo, tama ba ang ginawa ni Atty. Topacio? Na pinoint out niya isa-isa ang violation ni Dan Fernandez. Ito'y halimbawa lang. Sa katotohanan po, hindi lang naman po si Dan Fernandez ang ganyan. Meron dyan yung high blood na laging galit na parang hindi na ata kulang na sa sa romansa. Kasi yung ganyan yung mga kulang sa romansa, galit na galit eh. Ha? Ano sa tingin ninyo? Si Don Fernandez lang ba ang ganyan? O pati yung ibang mga congressman?
Pangalanan nyo nga yung mga animal na congressman na ganyan din ang ugali. Bastos, walang alam, bobo, hindi nag-aral ng batas, at hindi alam ang kung ano yung sinasabi nila, hindi honorable, di ba? Sino pa ba ang mga ibang congressman na ganyan? Pangalanan nyo nga dyan. Tapos magagalit sila, sasabihin nila, hearing namin kayo sa fake news, patawag namin kayo. Ano gusto nyo? Tawagan namin kayo, tapos pag di namin gusto yung sagot nyo, pakulong namin kayo. Gusto nyo ganyan? Pakulungan, lakas ng loob nyo Bakit sa Senado? Ang lakas ng loob mo Bakit dito? Labas mo, tapang mo, animal ka! Labas mo, tapang mo! May ganyan-ganyan pa sila? Hindi, sige. Is that what you call an honorable way of questioning the witness? Is that the right way? Is that parliamentary procedure? Diba? O parliamentary courtesy that you should give? Diba? Ganyan ba? Mga kababayan, ako nagtatanong lang. Labas mo yung tapang mo, banal ba? Labas mo yung tapang mo. Hindi, alam mo, natatawa ako dito Alam mo kung bakit? Ganyan-ganyan sila di ba? Kay Grijaldo. Labas mo yung tapang mo, bakit doon sa Senado, tapang-tapang mo? Ilabas mo yung tapang mo. Ano? Mga ganun-ganun. Tapos pag inilabas naman yung tapang niya, sigurado ako, contempt yun, Hindi, di ba? Yung totoo, tanongin ko kayo, sa tingin nyo kung nilabas ni Grijaldo yung tapang niya, hindi siya makokontempt? Ito nga, napaka-humble niya napakatahimik niya, kinontempt Alam mo kung bakit gigil na gigil yung mga animal na yan? Alam niyo kung bakit gigil na gigil? Kasi they're trying to provoke Grijaldo Magalit ka, ina mo, bubulihin ka namin dito, magalit ka para pag nagalit ka, contempt ka. Pero feeling ko, sinapian siya ng Holy Spirit. Hindi, totoo. Ito, walang biro ito. Kasi, di ba, the fruit of the Holy Spirit is love, patience, self-control. Di ba? Mukhang ang kanyang, ang Holy Spirit sa kanya ay nabubuhay. Na-empower siya. Kasi, kahit anong talagang napapaganyan lang siya. Sige, ngayon lang to, antayin nyo. Hindi ganun ang nasa isip niya. Ngayon lang kayo, pag kayo napunta sa lugar ko. Sigurado. Hindi, di ba? Ganyan nun sila kabastos. Pag tayo, ganyan tayo. Banat bay! Ilabas mo yung tapang mo. Ang tapang-tapang mo sa live stream mo. Ang tapang-tapang mo sa video mo. Ilabas mo. Pag ganyan tayo ng mga congressman, isa lang sasagot ko dyan sa mga yan. Alam nyo ko, ano? Your Honor. 5 minutes break. Bakit? Bakit? Hindi ikaw pwede magsabi ng 5 minutes break. Your Honor, high blood na po kayo, Your Honor. You're so high blood, Your Honor. Kaya, ano nyo muna yung, yung pagiging high blood niyo, Your Honor. Inom muna kayo ng water. Gusto nyo na makalan? Tagay muna tayo. Ganyan di ba? Hindi. Alam nyo mga kababayan, ginagawa lang natin tong biro, pero sa totoo lang, napakalalim na usapin to. Bakit to? Parang hindi na asal congressman ito mga to Para na silang judge. Para na silang husgado. Pag makaasal. Hindi nga minsan feeling siguro nila Panginoon sila. Hindi, feeling ko talaga Panginoon sila Akala siguro nila panghabang buhay silang mananatili sa kapangyarihan, ano? Sabi ko sa inyo. Baka mamaya dalawin kayo ni sino ba yun? Si Elm ba yun? Yung sa Elm Street ba yun? Malay mo, bukas wala na. Wag ganun. Hindi, ito lang. Ito, seryosong na. Ito, seryoso na. Wala nang laugh track. Alam
alam nyo, kayong mga congressman, wag ho tayong nandedehado ng kapwa. Oo, kayo nasa kapangyarihan ngayon. Kami naman pong mga mamamayang Pilipino ay maaari niyong parusahan dahil sa inatang na batas sa inyo. Pero tandaan ninyo, if we cannot get justice here on earth, you would receive the justice sa another life. Hindi ho ito biro. Baka akala ninyo, porket namatay na kayo, namatay na tayong lahat, tapos na ang buhay. No. There is a God, sisiguraduhin niya ang justice matupad doon. If, sabi nga di ba, pag ginawa nyo ito sa tao, ay nakikita ho yan ng Panginoon. At pag yan ay ginawa ninyo sa isa sa mga anak ko, ay sisiguraduhin niya, pagbabayaran niya yan. Everything that you do here on earth, sabi nga you are free to do it. But you are not free from its consequence. Handaan ho natin yan. Everything dito sa mundo na ito, yes, sabi nga, everything is permissible but not everything is beneficial. Same principle. Everything, you have the freedom to do it, you have the power to do it, but the consequence, you are not free from it. Ano yun? The consequence na pag gumawa ka ng injustice, disrespect sa kapwa mo porket ikaw ang nasa kapangyarihan at ang pang-aabuso mo sa kapwa mo, pagbabayaran mo yan in the future when you are there in the next life. So, ang paya ko sa mga congressman, be fair. Ayaw ng Diyos yan. Ngayon, kung sa tingin ninyo, panghabang buhay kayo dyan, malay mo, one day, hindi na kayo manalo dahil galit na taong bayan sa inyo. Ngayon pa lang, galit na Di ba? Galit na po ang lahat ng mga Pilipino. Naiintindihan. Kahit yung mga hindi ho, ako marami akong nakakausap na hindi ho naman sila nakasubaybay sa politika. And yet, pag kinausap mo sila, alam nila yung nangyayari. Dahil nga rin sa TikTok, nangyayari ho na inaabuso na ng mga congressman ng kanilang kapangyarihan. Huwag kayong ganun. Maging patas lang kayo. We are not asking for favors. We are asking for fairness. If you want to be respected, alam ko may mga tarantado, may mga bully, may mga vlogger talaga nagpapakalat ng fake news. Pero, merong matitino. Di ba? Hindi naman po kami nag-iimbento ng istorya. Kami nagre-react lamang sa mga ginagawa ninyo. Yung ginagawa ninyong disrespect sa mga resource person ninyo, disrespect sa mga iniimbitahan nyo dyan, doon kami nagre-react. Kalimbawa ito, wala naman, di ko naman kaano-ano si Cassandra, anong pakialam ko dyan? Single ba siya? Single siya, pwede. Ganala ko lang. Diba? Wala naman wala akong pakialam dyan. And yet, nakita ng taong bayan yung pagiging rude, disrespect nyo sa kanya. Minsan, dumidiskarte pa, nagbago kulay ng buhok mo. Putang ina mo. Bago kulay ng buhok mo. Ano nangyari sa'yo? Ganyan-ganyan pa. Yung alam mong, Kung, ano ba? Respeto naman. Hindi yan, this is not the right time for that. Yeah? Ayan na lang din talaga walang hindi kayo ginagalang Tapos magagalit kayo. Yun lang naman po. Sana magising na po kayo sa kahit pa paanong ginawa ni Atty. Topacio. Sana magising po kayo. Okay po? So maraming salamat po. Abangan nyo pa yung next upload natin. Malupit po yun. Tungkol po yun doon sa fake news. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.